Hi guys, I'm back. So, for 5 minutes, nakapag-isip-isip ako. I have this time right now na mag-vlog. Kasi wala na ako ibang gagawin. Kasi tapos na ako mag-pack. Might as well use this time to share sa inyo guys yung mga experiences ko dito sa Melbourne. I didn't write anything. Wala akong parang kodigo ba kung ano yung mga sasabihin ko sa vlog na to. So, this is just random guys. Kasi wala na dyan ko lingaw. And, yun. And, feeling ko din ang daming nagko-comment sa mga vlogs ko about student visa, about sa mga assessments dito sa school, basta about school. And yung iba hindi ko na re-replyan kasi sobrang busy guys. Pero ngayon I'll try my best to share yung mga experiences ko dito. So first is yung sa school. Kasi yan naman yung reason kung bakit andito ako. Para mag-aral. So, yun, yung school naman guys is okay naman siya. Kasi makakamit ka ng maraming friends. And you will learn a lot of things here. Hindi lang about cookery, pero in general, like dito mo matetest yung self mo, dito mo matututunan how to be patient, how to save your money, how to handle all your problems, how to find a solution. And dito mo malalaman, dito mo matututo kung paano mag-survive. So, ayun. And yung pinaka-struggle ko lang talaga dito guys is ako lang kasi isa. So, I don't have relatives here. And I have one cousin here, pero malayo siya. And hindi kami always nakikita. So, ayun. So, ako lang talaga. So, it's just me, myself, and I. And I'm lucky kasi na nakilala ko yung partner ko and I met a lot of friends here. Pero kasi dito guys, hindi kasi same sa Pinas na if ever na bored ka, you will just call your friends and then hang out. Kasi dito, hindi siya always na magkatugma yung mga schedule nyo. So, ayun, parang at the end of the day, ikaw lang isa. And at the end of the day, ikaw lang yung gagawa ng paraan how to cheer yourself up. Yung ganun ba. Kasi mahirap yun dito guys, if ever gusto nyo lumabas. Parang makapag-isip-isip ka ba, worth it ba lumabas or dito na lang sa bahay? Kasi yung pera, yung bills, yung parang mag-iisip ka, worth it ba gumastos today? Kasi parang yung gagastusin mo na pera is para sa pang tuition mo. Yung gagastusin mo na pera is para for your next week's grocery. Or yung gagastusin mo na pera is parang para sa food mo. Para makasurvive ka the next day. So, yung ganun. So, parang ako, bihira lang ako lumalabas dito. Kasi nga, ang dami kong mga kino-consider like yung dapat mag-save ako, yung tuition ko, and yung pang-grocery ko, yung pangkain ko, and a lot of things. So, if lalabas man ako, dun lang if day off ng partner ko, or lalabas lang kami, kakain lang kami once, tapos uwi. Kasi if kakain kayo the whole day, lunch, dinner, parang sobrang mahal na if lalabas pa kayo the whole day. So yun, yung point ko lang guys is save money first. Kasi yan yung unang pagkakamali ko dito sa Australia. Pagdating ko, kasi chika muna, pagdating ko guys, nag-breakout ako. Like, ang dami kong pimples dito. Like, sobra, literal. So parang, kasi sa Pinas, wala akong masyadong pimples. Pagdating ko dito, medyo nataranta ako.
So, yung ginawa ko is nagpa-book ako, nagpa-facial ako. Kasi nga, parang unusual na nagka-breakout ako kasi sa Pinas wala talaga akong pimples. May pimples ako pero parang konti-konti lang, ganun. Pero yung pagdating ko talaga dito, as in sobra ang dami. Tapos, yun, nagpa-facial ako. Sana hindi ko yun ginawa. Like, sana naging patient lang ako. And, basta, sana hindi na lang ako nagpa-facial kasi nagastos ko yung pera agad. Then second, yung pagkakamali ko is nagpa-book ako ng laser. Kasi guys, sa Pinas, 'di ba may wax? Yung wax lang sa Pinas, it will cost around 50 pesos lang. Tapos dito kasi, that time, I don't know kung saan ako pwede magpa-wax. And I don't wanna pluck. Ayoko mag-pluck. Tapos, ayoko din mag-shave. So, yung ginawa ko, nagpa-laser ako. Kasi, that time, sobrang gusto ko talaga magpa-laser. Kasi para mawala na yung... Kasi, magpapa-laser... Yung alam ko, pag nagpa-laser ka, as time goes by, yung tutubo na lang na buhok sa kilikili mo is pakonti-konti na lang. Hanggang sa wala na talaga. Or hanggang sa mga 3, 4, or 5 na lang. So yun, parang yun yung parang gusto kong mangyari kasi ang dami kong buhok sa kilikili, guys. And ayun, and nagpa-book ako ng laser, nagpa-laser ako first. Yung binuko na laser is for 6 months. So 6 months na session siya. Ayun, nag-i-inert. Ay nako. Basta kapag naaalala ko, parang nasasabi ko sa sarili ko na ang arte-arte ko. Para kasi ako na culture shock. Parang na-excite ako kasi first time ko dito sa ibang country, ganun. So yun, wag niyo akong gayahin, guys. And yung pagdating ko din dito, sobrang swerte ko kasi yung tinirhan ko is yung binabayaran ko lang ng rent at that time is nasa 140 per week. 140 per week. Imagine, guys, yung binabayaran ko ngayon is nasa 353 per week. When I came here last January 2022, yung binabayaran ko is 140 per week. Ang layo. So, parang sa utak ko at that time is okay lang gumastos ng ganun kasi yung rent ko naman is mura lang. Pero kasi as time goes by, dun ma-realize na sobrang mali. Like, be patient muna, save money first before ka magwadas. So ayun na nga, guys. Parang nawala ako pinag-usapan natin about the financial or about being a student. So yun na nga, yung pagiging estudyante dito, guys, wag niyo masyadong i-stress. Kasi nababasa ko sa mga comments sa previous vlogs ko, palagi silang nagtatanong about sa mga assessment. Wag niyo masyadong i-stress yung sarili niyo kasi meron naman silang learner's guide dito. Like, for example, may subject. For example lang yung subject nyo ngayon is math. Hindi by subject dito, guys, by unit. So, for example, yung unit nyo ngayon is manage finance. So, merong certain learner's guide para sa unit na yun. So, if may mga assessments, punta lang kayo sa learner's guide, may mga PPT, may PowerPoint doon, merong mga parang libro doon, kung saan nyo pwedeng makuha yung mga sagot. And if ever man na mabagsak kayo, sana naman hindi. If ever mabagsak kayo, 2 attempts naman, guys. So, yung first attempt, if mabagsak kayo, okay lang. So, yung second attempt, before nyo ipasa yung second attempt nyo, papacheck nyo muna sa chef or sa prof nyo, if ever tama ba. And yung sa second attempt din, so after mag-grade yung first attempt, ilalagay naman dun
kung ano yung mali nyo. Like, for example, number 3 nyo, yung mali nyo sa number 3 is ito. I-explain naman dun na kung saan kayo nagkamali. And yun lang yung kailangan nyo i-edit. Tapos, pa-check nyo muna before nyo i-submit. And that's your attempt to. Pero dun lang kayo mababagsak kung hindi kayo magpapasa ng assessment. So, yun lang. Hindi kayo magpasa ng assessment or hindi kayo magpasa on time. Dun lang kayo mababagsak. And kung palagi kayo nag-absent. Kasi check nila dito yung attendance, guys. Sobrang importante yung attendance. Okay lang malate kayo. Kasi ako, palagi ako nalilate. Sorry. Pero palagi ako nalilate. Like, an hour late or 30 minutes late. Pero, ngayon, wino-workout ko na talaga na hindi ako malate sa school. Kasi parang nakakahiya na. And, hindi kasi sobrang bait kasi ng mga chefs dito, guys. Wag lang talaga kayong mag-absent ng madami. Nag-absent lang ako thrice. Pero, hindi na yung sobra. Basta lang magpasa kayo ng assessment on time. And, walang kopyahan. Kasi lagot kayo kung magkopyahan kayo. So, ayun. And, yung about naman sa mga apartment dito, guys. It's really a struggle to find an apartment dito kasi ang daming naghahanap ng apartment. As in, sobra. So, if ever man na nasa Pinas pa kayo and pupunta kayo dito, what I advise is, maghanap kayo ng apartment na malayo sa city. Please. Kasi, number 1, mas mura, mas makakasave kayo. Number 2, mahirap kasi pag nilipat kayo dito, pag nag-apply kayo, pag titira kayo sa apartment, like, ito, dadaan kayo sa agency, and hahanapan ka nila ng rental background. And kailangan nila na may 2 years, like, rental background ka dito. Like, 2 years ka nag-rent sa Melbourne. Pero sa case naman namin, 1 year lang kami nag-rent. And, yung second naman na titignan nila is yung bank statement. Like, kung kaya mo bang bayaran yung rent dito. And, yun. Yung rental background, yung bank statement, yung titignan nila. Pero kung dun ka sa, hindi sa city, dun ka sa parang room for rent, bahay-bahay lang muna, hindi siya struggle sa inyo. Kasi, actually, sobrang daming mga Pinoy dito na nagpaparent ng room. Yung first, tinirhan ko dito is, yung may-ari is mga Pinoy. Mag-asawa sila. And sobrang bait. Sa Ternate ako dati, yung first na tinirhan ko. And, yun. Hindi ako nag-struggle nun. Meron namang kontrata. Pero alam mo yung hindi ako dadaan sa agency. So, ayun. And, yung second na tinirhan ko is dun sa Courtney. Dito na sa city. Pero kasi tatlo kami na nag-apply. So, 3 bank statement yung tinignan. And, 3 din yung, parang, meron na din akong rental background. Like, nilagay ko dun na nakatira ako sa Ternate or ganon. So, mas okay na. And, ayun. And, tiis-tiis muna pagdating nyo dito, guys. Tiis-tiis muna. And, if makaluwag-luwag na, dun na kayo maghanap ng apartment sa city. And, actually, hindi naman priority yung maghahanap kayo ng malapit lang sa school. Kasi yung transportation dito, guys, is sobrang convenient. Like, sobra talaga. If ever man na titira kayo sa malayo, meron naman train, merong bus, and then meron din naman tram dito sa city. So, sobrang okay lang, sobrang convenient and safe naman din siya. And ayun, yung parang cons lang kasi if titira kayo sa city, sobrang mahal ng rent. So, hindi kayo makakasave.
Pero if marami naman kayong pera and marami kayong pocket money na dadalhin dito, so okay lang. Depende na din yan sa inyo. So, yun lang yung ma-share ko. And, ano pa ba? Naalala ko kasi may mga nag-comment sa vlogs ko about ano yung plans ko after student visa. So, yung plano ko guys, after student visa, mag-graduate visa ako. And after graduate visa, hopefully PR. Hindi ko muna sabihin kung ano talaga yung final decision ko kasi di naman natin malalaman kung ano yung mangyayari the next 2 years. Kasi yung graduate visa is for 2 years siya. So, yun. Mag-a-apply ako ng graduate visa. Matatapos pala ako guys on July. Hopefully on July. Oh my God. Sobrang bilis ng panahon, no? Kasi yung student visa ko is 2.5 years. And it's already 2 years. And meron na lang akong 5 months para matapos ko tong course na to. So, ayun. Matatapos ako by July. And maybe by June, mag-start na akong i-process yung graduate visa ko. Kasi kailangan ko pang mag-English test. So, part ng requirement sa graduate visa is yung English test. English test is yan yung PTE or IELTS. And, kailangan din ng medical. And, yun lang. Actually, yun lang. Alam ko kung ano yung requirements kasi yung partner ko, he's currently processing his graduate visa right now. And may konting idea na kung ano yung kailangan kong i-prepare and kung magkano yung kailangan ko i-prepare na pera. So, ayun. English test cost around, I think, 400 plus. And, yung medical, di ko pa alam. Kasi yung medical, dun mo lang siya pwede i-book after mo ma-lodge yung visa. So, PTE ka muna, lodge ng visa, tapos parang yung immigration, magsisend ng link sa inyo through email or yung agency mag-send ng link sa inyo through email tapos dun kayo pwedeng mag-book ng medical. So, kailangan ko pala mag-apply ng skills assessment, yung GRP. So, about that, mag-share lang ako dun na sa July na if ano yung mga ginawa ko. Kasi, napansin ko dito guys, always sila nagbabago. Like, always nagbabago yung mga rules and regulations nila dito about mga visa. So, but I hope, hopefully, hindi nila babaguhin yung rules by June or July. Kasi, alam mo yun, ngayon may idea na ako and then by July, nagbago pala. So, yun. Ang ganda ng lighting. Ano kasi dito guys, tingnan mo. O, diba? Yung sunset sa kabilang side. So, nag-aano siya dyan. So, ganyan yung face ko. Wait. So, ganyan. So, ano pa ba? Yun lang naman guys. Yung ma-share ko. And if ever may mga tanong pa kayo, just comment down below and I'll do my best na gumawa ng sit-down vlog na mag-share lang ako. Yun. So, yung lilipatan ko pala guys is sobrang layo. Sobrang layo or konti. Sanay na kasi ako. Like, yung lilipatan ko, kung yung lilipatan ko is malayo siya sa city, pero sanay na ako mag-travel from there to city. Like, sobrang sanay na talaga ako. And it's not really a struggle for me kasi malapit lang siya sa train station. So, if ever man, magbabas ako pa train station or ihahatid ako going to train station. Then, train station there, papuntang city, bababa ako ng Melbourne Central. And malapit lang siya sa work ko. Like, 1 block away lang siya sa work ko and sa school. So, actually, hindi siya struggle. Kasi nakaupo lang ako sa train. So, sitting pretty lang ako doon. So, hindi talaga siya struggle.
And, ayun. So, nilipat ako doon. It's 45 to 15 minutes away from the city. Or, lagay na lang natin 1 hour kasi magta-travel pa from bahay to train station. Tapos, doon sa train station, papuntang Melbourne Central. Kasi kung sa train station lang doon, papuntang Melbourne Central, I think 45 minutes lang siya. Tapos, from bahay to train station is 6 minutes lang. 6 to 8 minutes lang. So, yun. So, okay lang. Hindi naman siya masyadong struggle. Yung importante lang talaga is makakasave ako. And, mga mababait yung mga kasama ko sa bahay. So, wala akong problema dun. Like, 100%. Sobrang thankful ako. Kasi wala akong problema sa mga kasama ko sa bahay. Sana naman hindi ako part sa anong tawag? Yung sikat, yung parang nag-trending sa Facebook ngayon. Like, sana hindi ako part ng strongest soldier ni Lord this year. Kasi grabe yung mga struggle last year. Sana ngayon, Lord, please. Ay, ginawa mo sa taglawang Pero yeah. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this vlog even though na sobrang boring lang, nakasit down lang ako. And I hope nakakuha kayo ng ideas and sana hindi ito parang wala lang na vlog. So yun, so thank you guys for watching. I hope you enjoyed this vlog and see you on my next one. Bye! Ingat kayo palagi and pray for me! Bye!